So hello mga kulichap, isang magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, so nandito pa rin tayo sa Sitio Ragatan, Bangon ng Cavite. Andiyan pa rin si Zane, tsaka yung asawa ko. Hindi na po sila nagbabike, tapos na po yung pagbabike nila. Pagod na si Zane. Ayun, kinukuha na po yung buko dyan sa gilid, ano. So, isang jeep na buko, ayan, shoutout kina Manong. Kumuha sila ng buko, ano, ang daming buko, isang jeep na buko yung ano nila, lakas ng jeep. So, kami na lang po yung natitira dito sa gubat, ano. At bago po magdilim, isang vlog po muna yung gagawin natin, guys. Alright, so matagal-tagal na po nating hindi na maintain or hindi na check yung ating ginamit na cabin filter, ano. So check natin yung cabin filter natin para mapagpaga natin or malinisan muna natin. Alright, so ang gagawin lang po natin, napakasimple lang naman po, at ito po yung na-vlog ko na dati. Kalasin lang po natin tong ating glove box na 2 tornilyo. Ito lang po yan. Okay, and then ito po sa kabila. Okay, so once na matanggal natin yung tornilyo, buksan natin yung glove natin, ayan, para matanggal. Alright, so ito po yung ating lagayan ng motor, at ito po yung ating cabin filter na DIY cabin filter. Dahan-dahan lang kasi madumi. So ito po yung ating DIY na cabin filter. Try natin pagpagan. O yan, naglalaro po yung mag-ina. So pagpagan lang natin to, guys. Yan, dito sa gilid lang tayo, no? So malinis-linis pa naman. So hindi ako kasi nga masyadong gumagamit ng aircon ng mga nakaraan, no? Kaya wala siya masyado nahihigop na dumi. Ayan, malinis-linis pa. Alright, so isabay ko na rin, guys, kung paano ako naglagay ng bara dun sa ating AC vent, no? Kasi kung matatandaan nyo, guys, meron nagtatanong kung dahil may naaamoy, umaamoy daw sa loob ng sasakyan yung amoy sa labas. Okay? Ang solusyon po dyan, gaya po ng binlog ni Stacy Vargas ng BC Works Paliparan. So baka kasi minsan nakabukas nga po itong inyong compartment dito, no, yung air vent dito. So pag nakaganyan po kasi, ibig sabihin nagsisirculate lang sa loob yung hangin. Pag naman po nakalagay dito yung ating lever, yung galing po sa labas ay pwedeng pumasok sa loob, no? Yan. So kung mapapansin nyo po yung flap, ayan po yung flap natin, no, na pangsara. Pag inilagay ko siya dito sa close, sa loob lang, o yan. So mapapansin nyo, naka-open siya, no, naka-open dyan. Kasi ang mangyayari, yung ating blower hihigop lang ng hangin mula sa loob ng ating sasakyan at ibubuga niya dito sa mga vents natin. Pero pag inilipat ko siya dito, ayan, mapapansin nyo, sumara siya. Sumara siya kasi dun siya kumukuha ng hangin sa labas. So may tendency na pag nakaganyan po siya, papasok talaga sa loob yung hangin, ano, yung amoy galing sa labas. Minsan, guys, kahit na nakasara siya, ayan, nakasara yung ganyan, yung flap po na yon, meron po kasi siyang rubber sa bandang gilid na nagseselyado dun sa butas niya, sa vent niya, no. Kalasin na natin. Hihiga lang tayo ng konti. Puti pa naman yung damit ko. Ayan, no, guys, so puti pa naman yung damit ko. Hihiga ako. O, sige, tanggalin natin, guys, ha. Okay, para makita nyo rin. So tanggalin natin to para mabilis. Isang mabilis na video lang yung ginawa ko para hindi makapasok yung amoy sa loob ng ating sasakyan. So hindi naman po 100% na matatanggal yung amoy, kasi yung amoy na yon, depende po kasi yan sa rubber seal ng inyong door, nito nga aircon nga po, tsaka syempre yung lapat ng inyong mga pinto, no? Mga factors po kasi yan sa mga singaw-singaw po paano nakakapasok sa loob yung amoy. At syempre yung aircon mismo natin, pag humihigop siya ng mabaho talaga, may tendency na ibuga ng blower natin yung mabaho din. Yun kasi. Ayan, ayan yung 3 tornilyo, huhugutin natin to ngayon. Okay, ito pala yung plug natin, huhugutin lang din natin to para totally matanggal yung aircon natin. Kung gusto nyo, dito nyo tanggalin, no? Pwede dyan. Tanggalin nyo dito. Hugutin nyo lang. Ayan. Oh, ayan. So, yan yung motor. Okay, yung blower natin. Ayan.
So papapansin niyo dun sa loob, ayan, may nakapalsak ako guys. Okay, nakapalsak yung green mat dun sa opening. Pinalsakan ko siya dun sa opening, no. Gumupit lang ako dun sa mat and then sinalpa ko dyan. So ang tendency niyan guys, pag sinarado ko siya, ayan, sarado nga siyang ganyan, pero pag binuksan ko siya, hindi na siya makakapasok yung hangin mula sa labas. Selyado kasi siya. O, ayan. Ayan. Kaya ako ginawa yan guys, eto yung sinasabi ko sa inyo. Yung gilid ng ating, yung flap, meron siyang foam. Yan yung lumalapat. Pag hindi na magandang lapat niyan doon sa mismong opening nito, ito yung pinaglalapatan niya. Pag hindi na maganda yung lapat dyan, may possibility na yung hangin makapasok pa rin. Kasi yan, ito, karugtong yan guys nitong ating nasa harap na to. Ayan. Yan, dyan sa loob niyan. Dito pumapasok yung hangin. So syempre pag umaandar yung aircon natin, ito, papasok yung hangin dito. In a way, hihigupin siya ng blower. No, hihigupin siya ng blower. Kaya nilagyan ko siya niyan. So para ma-prevent yung hangin talaga na makapasok sa loob. So sarado man yung flap or bukas, hindi na siya makakapasok. May nakakapasok pa ring amoy-amoy pero hindi na siya kasing lakas ng amoy dati. So yan yung ating ginawa na hack na nilagay natin, no. Medyo mahirap lang magsalpak dahil nga titiwari kayo doon sa ilalim ng blower at magtatanggal kayo ng motor. Ayun, konting tiyaga lang. So yan ang ginawa nating hack. Saktong-sakto yung ginawa ko sa butas. Medyo masikip para yung opening niya selyadong-selyado. So yan yung ginawa ko guys. Alright. So ayan, no, pagbukas siya, ayan. So hindi nyo kita. Sa ilalim, okay. So ganun siya, ayan. Barado na siya. Okay? So, punasan ko lang ng konti itong blower natin dahil medyo madumi na nga. Mas maganda mahugasan sana para mawala yung amoy. Kung meron man siyang amoy. So, para matanggal nyo totally yung motor, ayun, pe-press nyo lang yung gilid. Okay, press nyo lang para matanggal yung lock. Hugutin nyo tong motor. So, ito, pwede nyo na itong ibalik dito. Linisin ko lang guys. So, ayan, pinupunasan lang natin guys na wala kasi tayong brush. So gamit lang tayo ng screwdriver tsaka basahan para kahit papaano mapunas-punasan natin tong matanggal-tanggal yung mga dumi ng blower natin. So mabilisan lang to dahil nasa gubat kami. Hindi maabutan ng dilim dito sa gubat. Kaya medyo madali lang tayo. So ayan guys, kukunin lang natin tong natin ng connector or kaya pwede naman na gawin nyo, ikabit nyo muna yung motor para mas mabilis. Okay, sa pagbalik, reverse the process lang, no? Nilagay ko muna yung isang tornilyo para makabit natin ng maayos tong ating motor. Yan, then ito naman pangalawang tornilyo. Ito sa pangatlo. Yan, pag nakabit nyo na guys to, pwede na isalpak tong connector natin. So, isa lang naman ang side niyan, kaya madali na yan. And then, itong isang to. Oo, salpak nyo dito. Alright. Then, kabit natin tong ating DIY na cabin filter. Sisiksik lang naman natin yan dyan. Okay, then babalik natin tong ating globe compartment. So, shoot nyo lang yung nut niya. Ayan. Then, sara. Then, kabit natin yung dalawang tornilyo. Okay, so yun na po yung ating procedure. Kung paano natin malilinis yung blower. Kung paano natin malalagyan ng takip yung ating vent para hindi pumasok yung amoy sa loob ng ating sasakyan galing sa labas na po, at kung paano tayo maglagay ng aircon cabin filter dito sa ating sasakyan na Isuzu Crosswind. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video, at sana po may niambag na naman akong kapakipakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop, ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye bye. Serious ka. Pila tayo.